Hoy, Pilipinas! Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat po na nakaantabay po sa atin, nasaan man po kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo. Ngayon po January 7, 2025. Ilang linggo pa lang ang nakalilipas. Napakarami ng kaaway ni Sara Duterte. At may bago na namang lumabas. Sino to? Si Gordon. Nung tingnan ko pa masabi, si Larry Gadon. Si Gordon, ka-coffee. Si Richard Gordon ng Philippine Red Cross, dati pong senador. Abay, nilait-lait si Sara Duterte. Masakit ha? Masakit itong sinabi ni Gordon ha? Ayan o. Sige, kung hindi nyo pa ito naririnig, ka-coffee, tutok kayo. Sabihin natin, ano yung sinabi dito ni Gordon na tiyak na magagalit ang mga DDS, masasaktan sila sa naging statement na ito ni Gordon. Abay, grabe daw pala manlait itong si Gordon. Alam nyo naman, si Gordon at ang tatay niya ni Sara Duterte, ka-coffee, syempre, not in good terms yan. Syempre, panahon na ito ni Gordon para makaganti. Ayan na, nabira niya si Sara Duterte. May punto ba siya sa sinasabi ni Gordon? May punto ba siya doon? Ako sa tingin ko meron. Valid yung mga argumento dito ni dating Senador Richard Gordon. Basahin natin, ka-coffee. Ito ay nasa politico.com. Itong balita na ito ha. Iba ang inaatupag. Oy, sino yan? Bakit iba ang inaatupag? Si Sara Duterte ba yan? Imbis na magtrabaho ng maayos, ano yung inatupag? Siraan ng gobyerno. Pabagsakin ng gobyerno. Makipag-usap sa mga DDS. Pagplanuhan kung paano mapapatalsik si PBBM. Magbanta. Ayan. Iba kasi naatupag nyo eh. Nabira kayo dyan. Richard Gordon doubts Sara Duterte's capacity to be part of NSC. Hala. Pinagdududahan ni Richard Gordon yung kakayahan ni Sara Duterte na maging parte ng National Security Council. 'Di ba? Sinabihan na siya ni Lucas Bersamin, unimportant, hindi mahalaga, hindi importante si Sara Duterte, yung kanyang membership diyan sa NSC ay unimportant. Ayan na. Parehas ang sinasabi ni Gordon, hindi importante si Sara Duterte. At walang kapasidad, yan ba yan? O hindi pa yan masyadong masakit ha? May mas masakit pa sinabi si Gordon dyan. Former Senator Richard Gordon expressed doubts about Vice President Sara Duterte's capacity to be included in the National Security Council. Nagdududa siya sa kakayahan ni Sara Duterte. Sabi ng mga DDS, huwag niyong pagdudahan yan dahil abogado yan. Ano ibig sabihin? Pag abogado, eksperto ka na sa Security Council? Sa national security? Eksperto ka na dahil ikaw ay abogado? Hindi naman ganyan. Hindi laging ganyan. Sa tingin ninyo, sa itsura ni Sara Duterte, sa paraan ng pamamalakad niya, sa paraan niya sa pag-handle sa mga issues, sa tingin mo eksperto siya sa national security? Ako, hindi ako nag-agree. Tayo, hindi rin naman tayo eksperto dyan. Pero hindi tayo nag-assume dyan. O ito si Sara Duterte, sa tingin mo ba, mas magaling yan kay PBBM sa usapin ng national security? At dapat nandiyan siya dahil importante yung kanyang membership dyan. Importante yung sasabihin niya sa national security. Makatutulong yung sasabihin niya para ma-preserve natin yung ating sovereignty at mapanatili ang national security. Tingin ninyo. Sabi ni Richard Gordon, hindi. Sabi ni Lucas Bersamin, hindi. And I think si PBBM nag-agree. Kaya nga pinirmahan niya yung Executive Order number 81 eh. Tinatanggal niya si Sara Duterte kasi di mo siya importante sa National Security Council. Anong gagawin niya dyan? Diba? In an interview on Billionaire News Channel's Agenda, primetime news host Pinky Webb sought Gordon's reaction to the removal of Duterte from the NSC. Iba rin itong si Pinky Webb eh. Magaling din ito humalungkat ng mga issue eh. Sabi niya, that's the prerogative of the president. Exactly. Sabi ng iba pa mga DDS, nagbabasa tayo, nagbo-monitor tayo. Unconstitutional daw po yung ginawa ni PBBM. Labag daw po sa batas yan, yung ginawa ni PBBM na tinanggal niya si Sara Duterte sa NSC. O saan yung mga nilabag ni PBBM dyan? Anong probisyon ng batas? Anong artikulo ng saligang batas ang nilabag ni PBBM nung tinanggal niya si Sara Duterte? Di ba wala? Uy, ba't daw tinanggal yan? Actually, karma nyo nga yan eh. Ganyan ginawa nyo kay Leni Robredo noon eh. Panahon ni Digong, ganyan nyo ginawa kay Leni yan. O yan, bumabalik sa inyo. Kinakarma kayo. Sabi ni Gordon, yan po ay prerogative ng presidente. Correct. Desisyon ng presidente kung isasama siya o hindi. And sa tingin ng presidente, hindi siya importante kaya hindi na siya sinama.
The National Security Council is the call of the President. He is the one who is going to be advised. He will be the one to pick his advisors kung sino ang mag-a-advise sa kanya. Sabi ni Gordon, tumpak! Pipili ka ba ng advisor na mas magaling ka pa doon sa advisor? Hindi ganun. Kapag kukuha ka ng advisor, dapat yung sa tingin mong makatutulong sa'yo. Mas maganda kung mas magaling siya sa usapin na yan. Diba? Kasi yan nga yung magbibigay sa'yo ng payo eh. Ano pa yung sense ng pagkakaroon mo ng advisor kung ikaw lang din naman ang magtatrabaho? Kung mas matalino ka pa doon sa advisor. Diba? Ano pa yung sense niya? Bakit nandiyan pa si Sara Duterte? Si Sara Duterte mag-a-advise sa presidente? Kaya niya ba yun? Yun ang tanong dyan. At yan din ang tanong ni Gordon. May kakayahan ba siya? At dapat kunin niya talaga yung makatutulong at walang bahid ng politika sapagkat pagka sinamahan mo ng politika yan, mawawala yung national interest. Tumpak. Na kanino ba yung loyalty ng mga Duterte? Ni Sara. Sino ba ang nagdidikta kay Sara? Si Digong. Diba? May sariling desisyon ba si Sara? Posible siguro, a percentage. Pero mostly ng decision dyan galing sa tatay. Kung nandiyadyaan niya mga yan, ano yung magiging desisyon ng presidente dyan? Hindi na influensyahan niya ng mga Duterte. Ano ba yung desisyon ng mga yun? Makatutulong ba sa bansa? Yung national security concern, ang pinaka-importante dyan. Paano mo papangalagaan yung national security kung ganyan yung mga taong nakaupo dyan? Gordon stressed that it is his, si Pangulong Bongbong Marcos, it is his call. It is his administration. He will be the one responsible. Correct. Pumalpak man yan, magka-problema man yan, ang sisi niyan sa presidente. So make sure na walang sisihan pagdating sa dulo. So piliin mo na yung tao mo dyan na sa tingin mo makatutulong. Dahil kapag pumalpak yan, halimbawa, pinasok mo si Sara Duterte, nagka-leche-leche ang national security. Di ba? Sinong sisisihin dyan? Si Sara Duterte ba? Hindi. Ang sisisihin dyan ang administrasyon. Si Marcos kasi he's on top. At tama yung naging desisyon niya. And I don't think some of the people that you are mentioning, ang tinutukoy ni Gordon dito si Sara, kasi yun naman ang minimension ni Pinky Web dyan, has the capacity because iba ang kanilang kapasidad eh. Mukhang iba ang pinagtutuunan nila ng kanilang pansin. Yung mga intelligence fund, hindi yung intelligence. Aray, grabe naman si Gordon. Ang sakit naman magsalita ni Gordon dito. Yung pinagtutuunan, isa pa ha, take 2. Pinagtutuunan nila ng kanilang pansin yung mga intelligence funds. Hindi yung intelligence, kundi yung funds. Yun ang problema. Sabi ni Gordon, aray ko po, mga DDS yung atin ninyo, yung boss ninyo, nilait-lait ni Gordon, buweltahan nyo. Ipatrol siya. Ipatrol siya si Gordon. Inaaway si Sara, Sa intelligence funds daw nakafocus, hindi sa intelligence. Actually, confidential funds yan. Kasi ang intelligence funds ay para yan sa mga security offices, sa mga, halimbawa, armed forces, sa Philippine National Police, sa mga operations na ganyan. Intelligence funds yan. Pero yung kay Sara Duterte, dahil civilian office sila, confidential funds, ang tawag natin dyan. Anyway, nakatuto kasi kayo sa intelligence funds. Hindi sa intelligence, aray ko po. Yung pinaparigan dito ni Gordon, walang iba kundi si Sara Duterte. Beltahan nyo, kung ako DDS, di ako papayag. Ipatrolls ninyo si Gordon. Ano bang plano ni Gordon? Nag-a-ambition ba tong si Gordon? O bakit binaibira si Sara Duterte? Naku po, tumatakbo ba si Gordon ngayon? Parang hindi, no? Check nyo. Richard Gordon for Senator. Check lang natin. Tumatakbo ba siya? Parang hindi ko siya nararamdaman. Mukhang hindi ka coffee. Mukhang wala sa wala ngayong 2025. Hindi tumatakbo itong si Richard Gordon, no? Anyway, sapul kayo dyan. Sige, gantihan ninyo ka coffee. Birahin nyo na si Richard Gordon. Pagkakataon nyo na yan. Inaaway si Sara nyo. Si ate Sara nyo. Huwag daw kasi kayo magtutok sa intelligence funds. Doon kayo sa intelligence. Sapul kayo dyan. Ayan, karma is real. Sige, i-komento po ang inyong mga opinion, ang inyong mga reaksyon. Baka may mga gusto po kayo sabihin.
ilagay po dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee. Baka hindi pa rin po kayo naka-like sa Facebook. Like and follow lang po kayo dyan. Yung mga nasa YouTube, click nyo lang po yung subscribe na dyan po sa baba at yung notification icon para kayo din po i-updated sa ating mga bagong upload. O siya, ako'y pansamantala po na magpapaalam. Kita-kits ulit tayo sa ating susunod na video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.